Nananatiling kontrolado ng ilang mga ospital ang patuloy na pagsipa ng kaso ng leptospirosis. Ayon sa DOH, nakahanda ang ahensyang tumugon sa anumang kakailanganin ng mga ospital para sa pag-alalay na hihingin ng mga ito. Sa ngayon daw, may mga reserba pang kama ang kagawaran, sandaling magtuloy-tuloy ang pagdami ng mga pasyente sa mga ospital, kabilang na ang pagtatalaga ng mga lepto-fast lanes. Tunghayan ang balita sa aking report. Sa kabila ng patuloy na pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis sa buong bansa, bunsod na rin ng sunod-sunod na pag-ulan at naranasang mga pagbaha, tiniyak ng mga health expert na nananatiling sapat ang mga gamot at ang bed capacity sa mga ospital. Dito sa San Lazaro Hospital sa Maynila, nagtalaga na sila ng mga leptospirosis fast lane para sa agarang pagtugon sa leptospirosis. Personal na binisita ni Acting Health Secretary Edwin Mercado ang San Lazaro Hospital sa Maynila kung saan ngayon naipaulat ang pagdagsa ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sa labas ng naturang pagamutan, may nakahanda ng Lepto Express Lane tent na maaaring unang puntahan para magpasuri kung kinakailangan bang i-admit. Nasa loob naman ang ibang pasyenteng nasa mild, moderate at severe cases. Sa pinakabagong datos ng San Lazaro Hospital, 155 na ang inpatient, 124 dito ang adult habang 31 ang mga bata. Sa kabuang bilang, 20 na ang naghihemodialysis at 7 ang nasa intensive care unit o ICU. Nagsimula namang tumaas ang bilang ng mga kasong naa-admit na may kaugnayan sa leptospirosis noong August 17, habang August 19 naman nang dumami ang na-confine. Ayon kay Dr. Jean Solante, head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Department, wala pa raw dapat ikaalarma kahit patuloy na nakapagtatala ng mga panibagong kaso ng sakit. Sa mga nakakaramdam na rin daw ng sintomas ng leptospirosis, wag nang antayin pang maging severe cases bago magpakonsulta para hindi magresulta ng pagkamatay, lalo na sa mga edad 19 to 35 years old. Pag-alarming hindi naman, kaya pa natin. No? Kasi ang importante lang dito na yung may mga sintomas, pagpunta kagad sa hospital para hindi darating doon na pagdating nila severe na. Kasi mataas din ang mortality niya pag severe. No? Kagaya sa mga nangyari ngayon sa mga pasyente natin, in fact, yung age group na affected namin dito from 19 no, to 35 years old. No? So ibig sabihin, these are the younger age group who are really working. Maski bata ka pa, but if you are already in the severe stage of the leptospirosis, mataas na ang chance na you'll have complications and can also die. Pagdating naman daw sa pangambang kakulangan ng kama at gamot, sinabi ng kalihim ng kagawaran ng kalusugan na nananatiling sapat ang mga ito habang patuloy ang kanilang mabilis na pagtugon, lalo na sa ibang mga pangangailangan ng mga pagamutan, partikular na sa San Lazaro. May sapat naman tayong mga gamit, kaya nga kami nagtayo din ng Operation Center dito sa ating Health Emergency Management Bureau. Kami na po ang nakikipag-coordinate dito sa iba't ibang hospital dito po ng DOH. Kagaya po dito sa San Lazaro kasi ito po yung pinakamaraming leptospirosis cases. Nagpadala po ng augmentation ang Jose Reyes Medical Center, pati po ang Pabella Medical Center. Meron din po tayong co-coordinate halimbawa po sa NKTI na yung po namang mga sobra nilang kaso ay tinatanggap naman po ng PGH. So yun po ay network ang ating ginagawa po at may inter-hospital referral po tayo. So ngayon po ay may sapat po tayong kama at meron pa nga po kaming mga buffer beds na available. At tayo nga po ay gumagawa rin ng paraan na mabilis po yung turnaround ng ating mga pasyente. Binibigay na ang lahat ng tulong para sa San Lazaro Hospital. Meron din po kaming mga tulong mula sa mga karatig or neighboring hospital na nagbibigay po sila ng mga extra manpower. Ang tent pala namin ngayon yung nakatayo doon sa labas namin ay galing yan sa Jose Rodriguez or yung Tala Hospital. Nagpaalala naman ng DOH na maaari munang pumunta ang mga pasyente sa mga rural health unit malapit sa kanila para hindi sabay-sabay sa iisang pagamutan. Patuloy naman daw na nakamonitor ang ahensya sa mga ospital na may pangangailangan at kakulangan pa sa pasilidad. Bukod sa leptospirosis, binabantayan din ang iba pang wild diseases gaya ng waterborne disease,
influenza-like illness o ILI, dengue at gastroenteritis. Mula dito sa San Lazaro Hospital para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.